Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live at muli, welcome po dito po sa inaabangan ninyong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon at muli tayo po ay naka-ere upang muli ay maging pagpapala po para po sa inyo at also matulungan po kayo patungkol po sa ating kalusugan. Again, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat and welcome dito po sa ating programa. Hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning po, ma'am. Good morning po, Doc Julie. Sir Conrad. Amen. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Masayang umaga. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil maayos ang pakiramdam ng lola at maayos ang kapaligiran. Oo. Dahil hindi siya mainit, di rin naman malamig. Yan. Kaya ayos lang po. At binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po sa inyo pong lahat. Happy watching. Hello, at gusto ko lang batiin ang ating mga nanditong Ma'am Beng Dingding. Uy, si Ma'am Beng Dingding Oo. nanonood. Sana hindi tayo maubusan ng siomay. Siyempre naman, ma'am. Oo. At Ma'am Lisa, may pinagtututuro si Ma'am Beng. Ano kaya yun? It's a prank. Anyway. Okay. Anyway. Binabati ko lang din ang lahat ng mga group, area leaders. Hello kayong lahat dyan at mga area nyo. At ang aking area, ang Central South Family. Amen. Hello. Shout out. Sir Gerard, Ma'am Rhea at yung mga nagagandahang at nagagwapuhang members Yun. Amen, amen. ng Yeah, shout out ko lang yung mga nanonood sa atin ngayon. Si Ma'am Chris Capote Ampig. Hello po. Happy watching, Ma'am Chris. And also kay Ma'am Helen Capundan. Happy watching. And kay Ma'am Cyril. Happy watching, Ma'am Cyril. At kay Sir Cesar Dejos. Magandang umaga po sa inyo. And also kay Ma'am Gemma Krampatanta, Linda Quiñones, Rosalinda Calara, at kay Ma'am Jessica Mendoza. Good morning. Good morning. Good morning po sa inyo pong lahat. Ayan. So sa lahat po ng mga sumusubay po sa atin dyan, ay let's all enjoy the program. Ayan, si Ma'am Princess Sedad. Ayan, all the way from ano pa to? Batangas. Alam ko taga Batangas tong Sedad na to eh. Ayan. Okay. Hello po sa inyo pong lahat. Ang layo, Batangas Opo, pa. opo. Yung mga nandito sa Apubay, wala man lang nanonood. Walang paramdam. Oo. Shoutout din sa mga PSS student natin na nagsusubaybay at sa mga alumni natin na nandyan. Wala nang gano'n nag-hashtag ng mga kanika nilang mga class dito. Oo, hindi ko na gano'n nakikita. Parang hindi uso. Oo. Yan. Shoutout to my class ministers. Hello po kayong lahat dyan. Ayan, sa aking... ang Matikas. Yan, class Matikas. Ayan. May nag-shoutout dito. Hello po. Akala pala to, kay Ma'am Cyril. Yan, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Sabi ni Ma'am Princess Sedad. Ayan. Gusto ko din batiin si Ma'am Cecil Ampig, ma'am. Relax ka lang at medyo hindi daw masama. Hindi daw maganda ang Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. pakiramdam. Oo. Namimiss mo lang ako. Yun, oo. Baka kulang lang yan, ma'am, sa malamig na kape. Gala. Yan, Ma'am Merlin Ordonio at kay Ma'am Genesis Castillo. Shout out po sa inyo. Ayan, hello po sa inyo pong lahat po dyan. Happy watching. Pinabati ko rin ang Hairmate Salon. Hairmate Salon. Ayan, hello po. At bunga po yan ng mga hair. Hindi pala. Sa inyo, sa lang. Hindi ka na naman doon. Jester's Barbershop. Okay. Oo, hello po sa Jester's Barbershop.
And also kay, ayan, nag-hashtag na yung aking mista, class ministers. Yun, oo. Okay. Nasa kitchen daw sila. Ah, Yun, class peacemakers. Yan, si Ma'am Linda Quinones. Ayan, class peacemakers pala itong Wala mga pa to. ang Belia Quiñones. Yan, oo. Si Ma'am Doklani, ano ko si Doklani? Class... Contender. Contenders. Mista pala to ni, ni Christy. Mista. Supportahan nyo naman ang class nyo. Oo, shoutout daw At sa ang guest STC. speaker natin, no? Class 01. Yan. Oo, Sir Cesar Dejos. STC pala to, Sir Cesar Dejos, no? Oo, alam ko siya nga isa sa mga pinaka-pinuno dyan ng STC na yan. Oo, kaya shoutout. Si Doc Eugene, STC yan, si Doc Eugene Mendoza. Ayan. Shoutout po sa inyo sa lahat po ng mga mga graduate, mga alumni ng Philippine School of Scriptures. Ayan. Shoutout din kay Ma'am Genesis sa kanyang napakasustansyang kikiam at kanina, fishball, squidball. Yan. Shoutout sa iyo, Ma'am Ma'am Genesis. Rhea Espiritu. Yan, Ma'am Rhea Espiritu, ang iyong napakasarap na banana cake, carrot cake, at puto cake ba yan? Medyo lang daw. Mahalang Ano tawag doon? Hintay-hintay lang. Hintay-hintay lang. Oo. Oo. Yan. Good morning po. Ma'am Jovelyn Gonzaga, sabi niya good morning po. At kay Ma'am Mayet Daep. Ayan. Uy, matindi. Meron na silang class ngayon yung incoming ngayon graduating student. Class committed. Okay. Talaga naman. Talaga nagkataon din yung Nagkataon din yung tema ng ating simbahan. Kaya sila i-graduate ng anong tawag nito? Na ngayong year na to. So, since year is the year of commitment, tamang-tama. Class commitment. At syempre, committed pala. Class commitment. ang ating tema ng Class committed pala. tema ng impormasyong Oh yes, huwag niyo kakalimutan. Commit to be healthy. Yan. Talaga maging committed tayo na maging healthy. So far, Doc Julie, hanggang ngayon, di pa rin ako nakakainom ng soft drinks sa biyaya po ng Panginoon. Whoa! Praise God. Praise God! From starting January, wala pa rin. Salamat po sa Panginoon. Ano ininom mo? Hanggat maaari talaga. Juice. Yung mga juices na yan, ini-eliminate ko na rin po, mga kapatid. Water lang, water. Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya tulungan niyo po kami. Kaya tulungan nyo kami na pumayat. Huwag nyo na kaming kantahan ng ganyan. Kaya praise the Lord. Hindi naman kailangan pumayat para maging healthy. Oo naman. Oh. Hindi naman nangangahulugan pag payat ka, healthy ka. Tulad ni Hindi wag na natin sabihin. Kaya ano po yan? Kumbaga, yun nga siya sabi ko, hanggat maaari yung mga bagay-bagay niya na iwasan na po natin. Dahil nakakapakinig kayo ng mga healthy foods, yes. lalo na every Friday, oh yes. Medyo lang natin. Sumunod lang tayo. Yun, tama. Ano po Para itong siya sabi ni Ma'am Genesis nito, Castle's Kitchen. Nasa Castle's Kitchen daw siya. Saan yun? May nakakalam po ba ng Castle's Kitchen? Kailan naman naging Castle's Kitchen yun? Castle's Kitchen, oo. Okay. Okay, sige. Sabi ni Sir Cesar dito, Sting na lang daw, Sir Con. Yun na pangalan niya. Ng kanyang tindahan. Castle's Castle. Kitchen. Ano ba yung castle? Hindi ko alam. Whiskey? Castillo! Castillo! Okay. Genesis Castillo kasi. Kaya Castle's Kitchen. Castil na lang, Castil. Castillo. Ang slow natin doon, Ma'am Julie. Hindi ko nakuha yun. Sorry. Shout out kay Sir Edward Rabino, Kristiyanong Pamilihan. Kung gusto niyo pong umorder ng napakasarap. Magaganda, napakagandang Bible. Ginawang pagkain yung Bible. Pagkain natin yung spiritual. Pagkain natin spiritual, oo. Shout out po sa inyo, ha? Sir Edward, sa mga magagandang Bibles, order po kayo dyan. At syempre, mga barong. Barong, oo, totoo name po it. yan. Meron,
Gumagawa po sila. Yun. Sir Cesar, wala po talaga kahit sting. Di na po pwede yan. Lalo na yung sting na yan. Oo. Meron daw siyang bagoong alamang. Sino? Ma'am, Si ang Castle's Kitchen. Oo. Shout out sa Castle's Kitchen, ha? Meron po siyang bagong bagoong alamang. Parang Pasample daw eh. Sa Huwebes eh. Oh. Pasample daw, Doc Julie. Sige, tingnan natin kung saan na ano Lagyan yan. mo ng chili face. Ayan. Yan. O, Ang sarap pati daw homemade Shanghai. Wah! Ay, oo, masarap ang kanyang Shanghai. Oo. Buti natikman mo na. Oo, bumili ako. Bumili ka. Okay. Alright, shoutout kay Ma'am Odessa Aquino. Galing pa to sa Pangasinan. Yan. Hello, Sa ma'am. San Carlos, Pangasinan. Shoutout po sa inyo na habang kami po yung nagkaklase, sinesermonan si Sir Aquino. Sino yung Aquino? Yes, Vincent, ma'am. Sir Vincent Aquino. Okay. Shoutout po sa inyo po, ma'am. Pastor Bernard! Pastor Bernard Bedang, happy watching and keep watching, sir. Hello po, all the way from CBBC, Navy Base. Ayan. Alright. Natawa si Ma'am Rosalinda Calara. Napakasarap na Word of God. Totoo naman yun eh. Napakasarap talaga niyan. Okay? Sige, at tuloy-tuloy na tayo. At, gusto mo i-shoutout ang, ang kasama mo last time, si Ma'am Charmaine Bautista. Ayan. Wala, hindi lumalabas dito. Shoutout to Ma'am Charmaine Bautista. Hello. Yan yung nangangahulugan na hindi lahat ng mapayat ay healthy. Joke lang. Joke lang. Lahat ng payat Ay hindi healthy. hindi healthy. Okay, sige. Healthy yan. Healthy yan. Umiinom. Okay. Sabi nga niya, favorite, nagustuhan niya yung Yeah. Java chips. Sabi Siyempre, ko, sino ba naman di magusto doon, Ma'am Julie? Alright. Sabi- Good morning po, IP host, Ma'am Julie and Sir Con. Sabi po ni Ma'am Charmaine Bautista. oo. At sino man ang nandyan sa office, hello. Hello. Nandyan na Ayan. ba si Ma'am Ma'am Beng. Ma'am Beng? Oo. Matagal pa yun. Medyo hirap pa eh. Okay, sige. Tawagin na natin ang ating tagapagsalita for this morning. At excited na to. Na-miss natin ito eh. Si Puto Pao. Ay, oo. Si Ma'am Josie Pinegado. Oo. Ma'am Puto Pao Queen. Hello po. Hello po sa inyo. Ayan. Ang Get Well na Wellness Getaway. And also, ayan. Sanchez. Health Sanchez Santos Clinic. Diyan po sa may Ah. buting. Puntahan niyo po yan. Tipain niyo po sa sa Facebook para kayo po ay Ay, nanonood na si Ma'am Beng Dingding. Ayan, nanonood na. Alright, sige po. Tuloy-tuloy na po tayo at na-miss natin itong tagapagsalita natin na ito eh. Medyo ilang buwan din. Ay, ilang buwan. Ilang linggo lang din po natin din nakasama si Doc Lani Santos. Hello po, Doc. Good morning. Hindi naman, 1 week lang. 1 week lang ba? Hindi. Ayan. Oo. Alright, sige po. At Meron na ba? Yon. Alright. Good morning po sa inyong lahat. Na-miss ko rin po kayo. Yun. At maraming salamat. Medyo umokay-okay na po yung boses ko. Dahil tinamaan din ako ng sumpa ng trangkaso. Yun. No? Kaya, Uso talaga yan, no? Yan, Uso. uso ngayon. Yan nga yung sinasabi ko, Doc Lani. Sabi ko sa mga live viewers natin last time. Talagang prone ka sa ganun. Siyempre, araw-araw ba naman, harap mo bibig eh. Di ba? Talaga. Senior na, kaya Oo, prone talaga. so talagang, kaya nga pag si Doc Lani, pag pumunta po kayo sa clinic po niya, hindi lang po isang mask yan, double mask po lagi ang nilalagay po niyan. Ganun talaga. Kinakailangan din ng proteksyon ng mga doktor. Oo, kaya shout out to Sir Noel Gumabay at kay Sir Joshua Responso. Nanonood na po sila para po sa atin. Emil Daep. Ayan, si Sir Emil Daep. Emil. Yan. Emilio Daep. Ayan, nanonood na po sila. Ayan, sige po, tuloy na po tayo. Doc Lani, alam po naman maganda yung topic natin ngayong umaga pong ito. At for sure, magiging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin with this great topic. Sige po, Doc Lani. Gusto ko lang pala muna. Na-miss ko lang to si Ma'am, kaya tinitingnan ko yung damit ni Ma'am. Gusto ko lang batiin si Ma'am Muriel. Happy Happy birthday. Ay, birthday! opo.
Happy birthday, Ma'am Moriel. And also, may isa pang nagsiselebrate ng May birthday celebration. ngayon eh. May celebration ng Ha? may celebration ng mga prayer warriors. Talaga. Amen. Meron pang isa So, happy eh. birthday po, Ma'am Muriel. Happy Sino- birthday, Ma'am Moriel. So, ayan. Tapos na yun. Nakalimutan, Start na may tayo. isa pa. Opo, sige po. Hanapin ko lang isa pa. Okay, so meron po tayong tatalakayin na excited po itong naka-orange sa tabi ko. Na-miss niya ako masyado eh. Oo, ma'am. Di ba? Okay, so meron kaming pin-repair na topic natin ngayon. What to do if you broke or chipped a tooth? Yun. Kasi Paano nga bang gagawin, Dok? bakit ko to napili? Lulunin, di ba? Ha? Lulunin. Alam mo po ba, Dok, ang Pwede rin. pagkakaalam ko dati, pag nagyari yan, Chip. tutubo siya ulit. Oo, akala ko yun ang mangyayari. Kunya, naputol. Parang ang buong Tutubo akala ko ulit. before ay tutubo siya. Oo. Oo, hindi pala, no? Yan. Parang may kahawig doon sa pasyente ko kahapon. So, marami pa rin talagang hindi nakakaalam, no? Tungkol sa mga ngipin. Yan. So, kasi, etong case na mga to, 2 weeks nang meron akong mga ganitong cases sa clinic. Merong, dalawa. kaya ayun sabi ko, makulit tong case na to, talakayin ko nga. May mga Kaya edad na sila. siguro ma'am. mga 4 na cases. Usually sa mga Mm. bata yan. Yung eh, di isa, ba? 12 years old. Oh. And then yung isa ay 7 years old. And then yung adult, Ah, dalawang okay. adult. Mm. So, sabi ko, tignan ko nga kasi yung patient ko katulad kahapon, tingin ko may ignorance talaga siya when it comes to sangipin. Kaya mahalaga talagang na-educate tayo sa ipin kasi akala minsan ng tao, ng pasyente, yung ngipin, parang isang ipin lang yan. Mhm. No? Parang isang kabuuan ng ngipin. Pero hindi po. Kaya natin inaaral po dito yung mga anatomy ng ipin kasi meron pa siyang level-level. No? Meron pa siyang ibang structures. Pero as a whole, ang tawag lang natin ay ngipin. So yun yung titignan natin para ma-educate tayo ng kaunti bago natin talakayin yung anong ginagawa sa mga na chichip, na broken, na avulsed, yung natatanggal. Yun, yung isang patient ko, yung 12 years old, slightly avulsed. Ibig sabihin natanggal sa socket. Yun. So, yung mga ganon, pagka manageable pang ibalik, nababalik. Pero kapag sometimes hindi na rin po, it's better na binubunot. So, yun, marami pa rin hindi nakakaalam na ang ipin ay hindi isang buong ipin lang. Ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi at 4 structures. So, tingnan muna natin kung ano yung anatomy ng ngipin. Knowledge muna tayo. And refresh muna natin yung ating napag-aralan pandemic years ago. No? Mga umpisa natin. So dito, makita nyo po dyan sa image yung structures ng isang molar. Molar po to na sinection. So pagka-section, ito po yung makikita natin. So nakita po ninyo na meron pong dentin, may label siya dyan, nakasulat, dentin. So yun po yung may shades, na light shades. Yun yung pinaka main bulk ng kabuuan ng ngipin. So from top to the running down to the roots, yung dentin, kung mapapansin ninyo, kabuuan siya yon. Diba? Napansin niyo po yung may shades. So kabuuan, may dentin. Mula doon sa crown hanggang doon sa roots. And then, extending mula doon sa taas, pababa, yung taas, yung may puti, binabalutan si dentin ng enamel. So, yung dentin, nababalot sa taas ng enamel. Yun yung tinatawag nating crown, yung kulay puti. No? Minsan madilaw, minsan maputi. So, yung area ng crown,
yun yung binabalutan ng dentin, ng enamel, yung dentin. At yung sa roots naman, yung dentin, nababalutan naman yan ng cementum. So, magkaiba po yung covering nila. Kung mapapansin natin, yung enamel, merong bulk, may kapal. Pero yung cementum, hindi ganon kakapal. Bakit sila binabalot? Ang galing din ng Panginoon, di ba? Binabalot sila. Kasi po, yung dentin, sensitive area po yan. Kaya iyan po, pag na-expose, iyan yung parang waxy na yellowish. Mayelo po yan, mayelo. So, minsan, akala natin, goods pa yung ipin, yun lang naman ang nakikita or na-expose. Pero hindi natin alam, pag na-expose na si dentin, yung yellowish na yon, yun na po yung magi-start ng sensitivity, no? Mangingilo ka na, di ba? Ang ngilo-ngilo, ang sakit. And then, bakit pagdating sa pag-ansira tabi sa gilagid, super sakit-sakit lalo, napaka-sensitive. Kasi napansin nyo, yung bumabalot dun sa dentin na cementum ay napakanipis lang din. So, kapag hindi tayo masyadong nagtutoothbrush, magsiset in yung plaque, yung tinga, doon sa part na yun ng gingiva, ng gilagid. So, ano mangyayari? Dahil manipis lang siya, alam naman natin yung plaque, nakakapalooban niya ng mga bacteria na siyang kumakain ng structures ng ipin. So, minsan mapapansin ni patient, bakit nauuka yung dito sa tabi ng gilagid ko? Di ba? Merong mga ganon. Examinin nyo yung ngipin nyo. Na pag ginanon nyo yung area ng gilagid, no, sa mayroong gilagid, pag ganon nyo, tusok nyo ng kuko nyo, may mangilo. May mangilo. So, ibig sabihin, kaya kami nagpapadental floss kasi po, hindi na nalilinis masyado yung area na yon. And then sa dental floss, tatanggalin niya yung mga nagsiset in na plaque doon na hindi na aalis basta-basta ng toothbrush. Kaya mahalaga, may dental flossing pa rin. Aside from toothbrushing, meron pa rin flossing. No? So, yun yung tulong doon. Kasi pag hindi natin alam na meron palang ganun doon sa loob, manipis lang pala ang cover ng dentin ko doon sa loob, yung cementum, wala tayong pakialam doon, di ba? Kain lang ng kain, hindi nagtutoothbrush, sige lang. Kasi nga, ang intindi, ang pagkakaunawa is, ang ngipin, isang kabuuan lang yan. Which is, hindi po. Level-level po siya. At merong area na delikado, critical, may area naman na tulad sa crown, makapal. Yun lang, ang pinaka-weakness ng kahit makapal yung crown, ang weakness niya ay acid. Diba? Napag-aralan natin Yes, yan, yung totoo po kinakain yan. nyo. Congratulations kay Sir Conrad dahil naiwasan yung pampasira ng ngipin. Number 1, Coke. Pero masarap yung Coke minsan. Diba, ma'am? Yan. Pero hindi na dapat. Kasi, isang ano? linggo pa lang. Ay, isang linggo pa Oy, lang. hindi pa. Isang linggo pa Ay, lang, Isang sir. isang buwan na. Yabang mo na, sir. Buong Isang linggo lang. buong January. January. Wow. Yes. 1 month. Sana all. Talaga. Kaya ba natin yon, Ma'am Judy? Depende. Mamaya lang, di ba? Oo nga eh. May ganap. Yan na. Oh, So, sigurado yan. So, yun po yung, at yung ating area ng crown, so, yun, nababalutan sila ng both, ng cementum and yung enamel. At yung dentin na yan ay nanonorish yan ng tinatawag na pulp. So, yung pulp, yan na po yung nasa gitna, yung kulay pula. Yan, marami ding hindi alam na meron palang ganyan, meron palang mga ganyan. Iyan po yung nagno-nourish doon sa ating dentin. No? So, kaya nga may pakiramdam si dentin. No? Kaya siya na, pag napunta ang sira doon kay dentin, nararamdaman mo na. Dahil yung pulp, andyan talaga yung nerves. Andyan yung pakiramdam. Yung ano nga yung enamel, wala, kahit kukuhin mo yan, bakluhin mo yan ng pangkuko, hindi mo yan mararamdaman. Kasi may patient ako, yung ngipin niya rito,
Ninel cutter niya. Eh, di na chip off, na broken. Ang ganda-ganda ng central incisor, kung bakit, no? Kaya yung mga bata, wag natin silang pahawakin ng mga sharp. Curious lang. Curiosity. Yan. Oo. Oo. Subukan ko kayang bakluhin tong ano ko, ngipin ko. Eh, hindi naramdaman. Ano kayang nasa loob nito, no? Parang gano'n siguro nasa isip niyan. Ano kayang nasa Oo. gitna nito? Kaya kawawa yung pasyente. So, ayan, walang pakiramdam si enamel. So, ang nagno-nourish dyan ay yung tinatawag na pulp. So, yun yung pinakagitna, kinapapalooban siya ng nerve, blood vessels, andyan na yung mga nutrition, no? Kaya pag iyan na nabutas, no, nakarating na yung tooth decay diyan sa pulp, Ayan na. talagang iiyak na yung pasyente. Kasi andyan po yung nerve eh. Andyan yung masakit. Mm-mm. At pag pinasok pa ng matamis, Oo. bawat chocolate cake, Yan. yan, napasok ng chocolate cake. Okay, napasok ng butil ng kanin, ma'am. Ewan ko na lang talaga. Masakit yun. Yun yun. At talagang hindi ka patatahimikin. Mm. No? At ramdam na ramdam ang pain. Kaya may toothache eh. Dahil yung ugat nga, dahil ayan na yung ugat. So, sabi nga natin parate, bago dumating dyan sa pulp na yan, di ba, atakihin muna yung enamel. Enamel. O, tapos na enamel, may aatakihin next. Ano yon? Dentin. O, di ba? Bago siya dumating kay pulp. Di ba? Ang galing ng Panginoon. Meron tayo talagang sa mga walang disiplina o nawawalan ng pakialam. May grace pa. Okay, sirain ko muna yung enamel mo. Next, tamad ka pa rin, sisirain ko muna yung dentin mo. Yan. At then, pagkatapos, pulp na, no mercy na. Di ba? Maghihiganti na ang ngipin mo sa'yo. Yan na yung paghihiganti niya. Dumarating nga, ma'am, sa tatakbo na. punto na talagang upod na yan eh. As in talagang wala yan, oh, yung ano na Crown. yan, di ba? Yung crown. Pud-pud na. Meron Talagang, talaga. oh, may opo, ganun as in, talaga. Pudpud na talaga. Dumarating talaga sa punto Saka, ng ganun. Hinayaan na ni patient. Magiging na ang dentist. Oo. Ano Para, po? Love niya na ang dentist. Kasi pupunta na siya oo. doon. Sa Hahanapin niya na Oo. si dentist. sinisigurado ko yun, ma'am. Kasi Oo. talagang, ano na yun eh. Pero yun nga yung Diba? sinasabi natin, Doc Doc Lani. Kaya nga sila humahantong sa ganun, sa kadahilanan po na, sigurado ma'am, yung dun sa dentin, na nagkaroon sila ng karamdaman, ang ginagawa ng madalas ng mga tao ay umiinom ng pain reliever. Pain reliever. Oo. Yan talaga yan. Yan ang pinaka, nila. Pag nawala at nainom nila yung pain reliever na yon at nawala yung sakit, hindi na ulit Okay na sila. siya. Okay na. Hindi na naman kami kilala. Oo. Wala na ulit. Hindi na nila ulit kumbaga, actually ma'am, hindi nila naiisip muna yung dentista eh. Pag sumakit, hindi mo nila naiisip yung Gamot dentista. muna iisipin. Gamot muna yan talaga. Yan ang dapat matanggal sa lahat po ng kaisipan ng mga sumasakit ang ipin. Pag sumakit ang ipin, hindi solusyon yung pain reliever. Yes. Yan ang lagi nyo pong Pansamantala tatandaan. Kumbaga, pansamantala lang yun, pero dapat, after no, nakainom kayo ng pain reliever, pumunta pa rin kayo sa dentist. Kaya ang daming di ba, kliyente, customer ni Sir Conrad doon sa clinic siguro. Humihingi ng mga Opo, may pain penamic. relievers. Opo, yan po. Kaya nga yung pinapayo ko sa kanila, antibiotic. ang pinapayo ko po sa kanila ay hindi pa rin yan. Pumunta ka na, magpa-appoint ka na kay Doc Lani. Yan. Kaya oo. ikaw, huwag kang bigay ng bigay. Kasi ikaw naman, talaga na agad, lumamaga-maga pa. O, di ba? Alangan namang ikaw Para mapilitan. bilang manggagawa ng Panginoon, nahayaan mo lang ba yun? Chair, ang tsakot-tsakot. Oh. Kaya si Ma'am Genesis, kaaayaw ng dumating na yata ang 6 months. Nung Saturday, di niya na naiwasang pumunta eh. Talagang hinanting niya na si Doc Jam eh. 2 bagang. Oh. Talagang pupunta ka talaga. Wala Mm. kang magagawa. Kaya po ganun mga kapatid, sa lahat po ng mga nakakapakinig sa amin, once na sumakit ang ipin ninyo, wag lang kayong bastang uminom ng gamot. Yes, mawawala yung sakit, pero dapat Samantala. pumunta pa rin sa dentista. Yan ang Yes. solusyon.
Yan ang Opo. pinakasolusyon. Parang yun ang pinaka first aid. Yeah, first aid lang po yun talaga. First aid lang para mawala. Pero punta pa rin, no, address pa rin ng maaga. So, yung mga chip o broken tooth, minsan naiiwasan din yan, no? Pwedeng, marami kasing types yung sa broken tooth. So, minsan, meron po, dahil night grinder, ang pasyente, yung nagngangalit ba sa gabi, or minsan sa katandaan, so yung ngipin, numinipis, hanggang sa mabroken ang ipin. Or injured yung ipin, halimbawa lalo sa mga bata, nagfo-fall dahil takbo ng takbo, nadadapa. So iyon yung mga accident. Yung isa kong patient, nung isang araw, motorcycle accident naman po siya. Yun. 1 week ago pa lang. Sabi ko, buti nga, ganyan lang nangyari sa'yo. Kasi ang dami niyang sugat sa labi. Tapos, siguro, ayun, nangudngod na talaga yung ano niya, kahit may helmet siya. And then, umabot ng punto dito sa ngipin niya sa harapan, pumasok yung ngipin niya talaga. Wow. And na-broken. Iba-ibang level po yung broken ng ipin niya. So, ignorance talaga kasi ang gusto niya mangyari dahil kumakanta siya, gusto niya, antimano that day, lagyan ko siya ng ngipin. No? Nakalabas nga yung ugat eh. Expose yung ugat. Kasi nakalahati, yung isa naman as in konting-konti na lang. Sabi ko, hindi yan basta-basta nilalagyan po ng prosthesis or yung sinasabi mong babalutan natin, parang tipong jacket crown. Kasi bakit? Naka-expose yung kanyang ugat and then kailangan nun i-x-ray ka pa, sabi ko sa kanya. Kasi hindi natin alam kung gaanong damage meron siya doon. Isa pang hindi knowledge ang pasyente. Ang atin pong roots ay merong tinatawag na mga periodontal ligaments na parang gasinulid. So naka-attach po siya dyan sa merong roots, papunta dun sa buto, yung mga dot na yan, mga buto natin yan. And then yung nakapagitna in between dun sa root at saka sa buto, yun po yung parang fibers, periodontal fibers or ligament, na para silang mga sinulid na marami naka-attach. Parang cushion yan. Yan ang help niyan, na hindi siya totally attach doon sa buto. So that in time may trauma or minsan naikagat mo, di ba? Masarap na Opo. crispy pata. Ayun na. Wow, sakit nun. Di ba? Kaya iyon yung gamit niya doon, yung mga fibers na yun, parang cushion siya. No? Matrauma, maikagat mo man siya, hindi siya ganun madadamage because of periodontal fibers. So kung sabi niyang napaloob ng konti yung ngipin niya, ibig sabihin, may mga damage yung kanyang periodontal fibers. So, isa pa, i-x-ray yon. And then, kinakailangan, i-root canal pa yon. Kasi ang kinocoveran lang ay yung healthy ng ngipin. Since yung root niya, yung pulp niya ay naka-expose na, hindi na healthy yon. So much, kailangan tanggalin na yung pinakaugat lahat. So, hindi basta-basta. Makulit. Pilit ng pilit. Binunot mo na lang sana, ma'am. Bunutin na lang kaya natin. Sinabi ko rin, gusto mo bunutin natin. Para mas mabilis. Ayoko Tapos po Ayaw naman niya kasi lulubog daw ganito niya. Di ba? May alam din siya. Tama ka, lulubog yan. Kasi ito yan eh. So, ang ating labi, yung korte ng labi natin ay nakasalalay sa korte ng buto natin, ng ngipin natin. So kung ano yung korte ng ngipin, napansin nyo yung mga ngipin na naka-ganon, naka-out? Ano yung labi nila? Susunod lang. Opo. Diba? Yung parang mga apeng, tinatawag, yung apeng. So, naka-outward din sila. Pagka naman yung pasyente ayaw magpustiso, dahil maliit na yung buto niya, susunod na naman si labi. Diba? Lubog naman yan, lubog. Diba? Nakakita kayo ng... Kaya nga, di ba, Doc, parang yung iba minsan, yung sanay ka ng walang ngipin, tapos nag-ngipin, iba yung tsura. Nag-iiba yung angulo ng ano niya, yung mukha niya. Ng mukha niya, Oo, nag-iiba.
Pag sanay ka ng wala siyang ngipin, tapos biglang nagkaroon ng ngipin, parang nag-iba yung mukha mo. Kaya nga, oo. Depende po yun talaga sa ngipin natin, yung itsura natin. Kaya kailangan, kung wala ka ng ngipin, magpapaipin ka, kailangan maganda yung ngipin. Mm. Oh, di ba? Merong nagpapaipin, dahil hindi maganda yung pustiso, nagmukha na siyang puro ipin. Ipin na tinubuan ng tao. Meron ganun eh. No? Sa sobrang lalaki ng ngipin. So, yun po yung pwede natin ding yung mga athletes na mga sport-related na nabobroken, mga nagbabasketball, accident, di ba? Nasuntok, nasisiko. So, yan po yung mga pwedeng nagiging dahilan ng broken tooth. Sumama sa mga riot. Yan. Sumama sa mga na nagpasaway. Yeah. So, itong ating isang slide na to, yan, nag-expose na yung kanyang ugat. Wow. So, meron na siyang damage sa gums. Of course, yung kanyang pulp, yung ugat, ay napasok na po yan ng bacteria. Namamatay na po yan. So, yan po yung cases na mamimili lang si patient. Anong gusto mo, bunot o RCT? Para ma-preserve yung buto. Yan. Tinanong ni patient ko nung kahapon, gusto ko kasi ayaw kong lumubog yung buto rito. O, di RCT ka, yun. So, kailangan pagalingin muna yung mga sugat mo dito sa labi. Ang dami niya kasing sugat. And pag magaling na yan, sabi ko, proceed na doon sa x-ray and then proceed to RCT para ma-preserve yung ngipin, yung buto mo. And then, yung minsan cause din na mechanical, like yung toothbrushes natin, nagiging manipis din yung ating ngipin. May ngipin na sa sobrang toothbrush, tulad kahapon, talagang yung pinaka-neck ng kanyang ngipin, ukang-uka na, konti na lang natitira because of toothbrush abrasion. So pag hindi pa naman sa ugat, pinapastahan lang din namin yon. At isa pa rin cause ay yung mga erosions and iniinom na mga acidic na inumin. Yan, nagpaparupok ng ngipin hanggang ma-chip off or ma-broken. So, ito naman, mapapansin naman natin, hindi rin maganda yung gilagid niya, di ba? Meron siyang gingivitis. And then, naputol yung kanyang mga enamel. So, broken tooth pa rin to or chip. So, iyan po, pagka wala pa po sa ugat, pwede pa rin niyang i-restore ng pasta. Pero yung isa, mukhang namamatay na siya. So, RCT rin po yun. Ganun lang yung pag-address sa mga ngipin na nabobroken. So, may mga instance na pwedeng maiwasan talaga yan. And, ayun, yung iba naman na nagngangalit ng ngipin, pwedeng magsusuot ng mouth guard. So, yan naman po yung case na accident, yung kanyang dalawang ipin na avulsed na, natanggal na sa socket, and then exposure na rin ng root ng kanyang pulp dahil almost half na po yung na-chip off or na-broken sa kanyang central incisor sa gitna. And then yung isa ring central na-chip off din. So, yan, dadaan din yan sa mga pulp test. So, pagka okay yung pulp test, pagka walang damage, pwede na pong i-jacket direct. Pero kapag ka hindi, may diferensya po yung pulp, iyon po yung nakikita sa x-ray, iyon yung dadaan siya sa root canal. So, yan po yung pwedeng treatment. Lagi lang, it's either pag nakita namin hindi na talaga restorable, sabihin na namin, bunutin na yon, magpustiso na lang. Magpustiso na lang. So, yon, may mga emergency na pag ganyan, una-una, syempre, mga titake sila ng pain relievers dahil talagang namanhid yan at masakit yan later pag naalis yung pagkamanhid niya. No, para siyang tinurukan dyan na anesthesia. So, yung broken tooth ay isang form lang din yan ng trauma. Merong mild, no? Meron ding malala. Yun. Pag malala na, naapektuhan na yung mga sinasabi natin kaninang neighboring tissues. So, ito po yung slide ng, ito bata ito. So, temporary
tooth yan, milk teeth, deciduous teeth. At yan po ay may exposure ng pulp. No, lagi nating Opo. iisipin. Oo. Pagka may exposure ng pulp, mamamatay na si ugat. At pag namatay na si ugat, yung bacteria, nandun na yan, papasok na yan sa kabuuan ng kanyang tooth roots. But since ano pa to, temporary, di ba? Temporary lang siya. So, hindi pa rin natin masabi na pababayaan. There are times, cases na, lalo na pag matagal pa mapapalitan, kasi 7 years old na papalitan yung temporary tooth, di ba? So, kung medyo mahaba pa yung lalakbayin niya, tinatawag din naming root canal sa bata. No? Pwede rin po yun. Tatanggalin pa rin yung ugat niya, kung ano man yung kalagayan sa x-ray, kung ano yung makikita, bago i-restore pa rin ng crown. No? Parang naka-jacket siya. So, mape-preserve ngayon yung pinaka-temporary. Kasi yun yung purpose natin na hindi ko mo temporary teeth, pababayaan na. Kasi diyan nakasalalay po yung magandang permanent teeth ng mga bata. Kung paano natin inalagaan yung milk teeth nila, susunod lang din si temporary teeth. Kasi kapag iyan, halimbawa, binunot agad, yung pala mga, let's say, 4 years old, mga ganyan, 5 years old. So, mawawala na ngayon sa pwesto yung susunod na 7-year-old na ngipin. No? Yung kanyang permanent teeth. Mawawala na po yun sa pwesto. Kasi madali yang mag-move. No? Kasi yung temporary teeth, guideline po yan ng permanent teeth. Yan po yung purpose ng temporary teeth. Di ba? So, yan po yung pwede nating talakayin muna sa ngayon about chip off. Pag sinabing na broken, na trauma, depende pa rin yan sa mga susunod na proseso pag-check up bago sa pinaka-main treatment na gagawin. Yun. No? So it's either pa rin exo or bunot or root canal therapy. So iyan po yung ating mga cases na nangyari ngayong week. Ayan, alright. Amen. Maraming salamat po, Doc Lani. No? Alam ko naman yung iba kasi dyan ay meron ganyan ding kaso. No? Based dun sa ganun klase, Doc, no? May mga ganun klaseng kaso na tumatagal. Oo. May disadvantages ba yun, Doc, na like for example, hindi nila pinapalagyan ng crown? Or hindi Pinabayaan lang. Oh, ganun. pinabayaan lang or ganyan. Ano kaya yung pwede kayang mangyari, Doc, na para at least ma-educate yung ibang kapatiran natin? Baka kasi meron kasi sila dyan, tapos hinahayaan na lang nila, Doc, na okay lang, hindi naman minsan lang naman sumasakit, tapos Oo. mawala, ganyan. Okay, sa age din kasi, pagka sa mga younger, no, sa mga bata, yun nga yung sinasabi natin, pwedeng i-address pa rin yun kung mahaba pa yung journey ng ngipin niya. Kasi may mga time frame yung fall off ng ating temporary teeth. Sa mga bata, pagka malayo pa, let's say 7 years old, dapat papalitan na siya, kailangan ayusin mo na yon. Like, may root canal pa rin naman sa mga bata. Pagka pinabayaan naman yun yung danger na lagi siyang magkakaroon ng gum pimple dito, nagkakaroon ng abscess, mamamaga. So, yun naman din. Sa adult, ganun din eh. Pag pinabayaan, no, Opo. later makikita, nag-iiba na yung kulay. Una, yellowish, tapos grayish. Dok, bakit parang nangingitim yung ngipin kong to? Kasi nga, may exposure po ng pulp. So, minsan sinasabi ko sa patient, ano lang to temporary lang treatment to, pero hindi ito yung pinaka-final treatment. Halimbawa, may issue ng financial matters. So, sabihin, ang mahal naman kasi ng RCT. O sige, ganito. Sa pansamantala, pwede natin tong lagyan ng gamot, gagamutin natin, tatakpan ko, pero wag mong iisiping yun na yung final na treatment. Talagang bigyan mo pa rin ng budget, kung gusto mo talagang nandyan siya, budgetan mo yung root canal therapy, tapos iyon yung pinaka-final. And then, jacket crown. Yun, lagi namin sinasabi,
pansamantala lang to ha, hindi ito yung pinaka-treatment. Ito ang final treatment niyan. Ililay down namin yung mga procedure para sa final treatment. Para alam nila na in case na, kasi kapag ka sinabi namin ganun, oh, ala si Doc, bakit ganun? Lalo namang sumakit, namaga. Kasi nga, binigyan lang natin yun ng pang-emergency. Hindi iyon yung talagang treatment niya. Kung gusto natin ng talagang treatment, pagka may exposure na talaga ng pulp, talagang kailangan at antimano, root canal therapy po yun. No? Hindi basta pwedeng tatakpan. Tulad ng sabi ng patient ko, nire-request ako, takpan mo na lang. Takpan, pinipilit niya ako, takpan ko na lang. Dumudugo pa nga yung kanyang pulp, naka-out pa eh. Sabi ko, very fresh yung ano mo. Sabi niya, wag niyo pong sasagiin. Tamo nga, hindi ayaw mo nga pasagi kasi talagang masakit yan. No, may exposure na gano'n, yung healthy pulp, na, tapos nabakle. Naku, kitang-kita talaga namin doon ang pain ng patient. Kasi nga, talagang ramdam na ramdam nila yon. At hawakan lang yun ng konti, kahit daliri, sagiin lang gano'n. Masakit na yon. So, yun, napakahirap pagka gano'n, mga accident, no? Nararanasan. So sabi ko, wala tayong magawa dyan, kailangan ganito muna gawin mo. Yan. Pagalingin, antibiotic, and pain reliever. Sumunod naman, ma'am. Opo, tapos bumalik ka na lang next week. Yun. Buti naman. Kasi kung hindi, baka Pag hindi, bubunutan ko na siya. Tubo si Doc Julie. May newspaper na may tubo. Alright. So, may mga kapatid, maganda po yun natin sa educate po tayo, lalo na sa mga binabaliwala yung kanilang ipin na nagkaroon ng exposure yung pulp po nila. Maganda yung binaybay ni Doc Olani kanina eh. At least in-educate niya muna tayo kung ano ba yung structure ng ngipin natin para hindi natin baliwalain na yun nga sabi, akala natin na yung ngipin natin isang puti lang yan. Na parang isang buo lang yan. No? May mga parts yan na babantayan natin. Kapag yan ay naputol, so depende kung ano yung gaano kalaki yung putol or saan naputol eh. Kaya ganun lagi yung kinoconsider ng isang dentista. Saan ba siya naputol? Dito ba? Medyo konti lang ba? So, hindi ba exposed yung yung dentin or yung sinasabi nga kanina Doc Olani na pulp? So, yun, may mga consider po natin yung mga bagay-bagay na yun. Kaya, mga kapatid, no, mag-ingat at talagang pangalagaan yung ating ngipin. No? Kaya, lalong-lalo na yung mga alaga nating mga bata, ganyan, prone yan sa subsob, prone yan sa takbuhan na talagang magtutulakan, tapos magugulat ka na lang pagpunta sa'yo, hawak-hawak na yung ngipin. Meron gano'n. Oo, kaya wala tayong magagawa gano'n. Kaya mag-ingat kasi wala na, kumbaga, kung permanent na yun, yun na yun. Yes. Good na yun. Kaya nga permanent eh. So, kung yun man ay nangyari sa kanila, parang yun lagi ang sinasabi ng ating mahal na pastor minsan pag may nakita siyang naglalaro ng mga bata na lapis tapos tumatalon-talon. Naku, pag yan, sumakto yan sa mata niya. Oo, pag wala na yan, mata yan. Isa lang ang mata natin. Isang beses lang yan. Pag yan nawala, wala na yan. Yun yung sinasabi po yun po yung sinasabi. Kasi same thing din sa ating ngipin. Pag permanent yan at nasira yan, wala na. Wala na po yan, mga kapatid. Alright? So I hope maliwanag po yan. Uy, may katanungan po dito. Yan. Doc, may tanong lang po ako. Sabi po dito ni Ma'am Odessa Aquino. Lagi ko nakahagat yung bandang ilalim ng dila ko. Bandang ilalim ng dila ko. Tas sa may bandang cheek. Meron po ako 2 ngipin bandang baba na bagang. May effects ba kung di ako mag-dentures? Dahilan po ba yun? Kaya ko po lagi nakahagat yung part ng mouth ko. Salamat po. Okay. So, meron kang nabunot na 2 bagang, wala kang ngipin? Ganun ba yan? Wala. Meron siyang, sasabi niya, may effect ba yon kung di siya mag-denture? So, may bakante siya. Hindi ma'am. May denture siya. Or may denture ka? May denture siya. Tapos ngayon, pag nilalagay niya yung denture siguro, yun doon niya nakahagat. Parang ganun eh. Yun yung So, meron pong ganong case na
kung denture wearer ka, tapos yung sa cheek mo, na dito siguro molar area mo, may nakakagat ka. Ang nagtataka ko lang yung Nawalan ilalim ng... siya. Nawalan daw siya, ma'am. Ha? Nawalan. So wala siyang pustiso Opo. Siguro ang pinapayo sa kanya ay maglagay ng ng... denture. Oo. Meron ding effect po yun na kasi nung nawalan ka ng ngipin, nagkaroon ng, kumbaga sa yung kalang-kalang, nag-wayward yung mga bite mo. So pwedeng nagbago yung bite mo and then may tendency din talagang nakakagat ang cheek. Opo. Even yung may pustiso, meron ding tendency, pustiso na, up and down, tapos nakakagat niya lagi yung cheek. Yun naman, meron naman ding binabawasan lang kami doon. Kaya tinatanong ko kanina, pustiso ba yun? So, yun, naunawaan ko, wala kang ngipin. No, wala kang ngipin. So, yun naman ang cause nun. Nag-iba yung bite mo. Kaya, kailangan chicken din yun. Kasi pagka ganon, pwedeng i-advise ka ni dentist mo na magpapustiso ka. Depende kasi, nakikita naman namin yun eh. Kung ano yung nagiging cause ng, ba't mo laging mababite yung ano mo? Hindi naman dating ganon, di ba? Lagi mong nababite yung pisngi mo. So, makikita namin yun na examination. So, malalaman namin kung kailangan, pero talaga, normally, kailangan mo talaga ang pustiso. No? Kailangan mo talaga. Yun. Kasi naalala niyo po yung in-educate tayo ni Doc Lani before, pag tinanggal yung sa may bagang, nagmo-move. Nagmo-move po yung mga ngipin po natin. Kaya it's really important na lagyan talaga ng denture hanggat maaari. Yan. So yun, wala daw siya, ma'am. Nag-iba yung bite mo. Wala daw siyang pustiso. Ayan. So ngayon yung parang ang pinakatanong niya, ma'am, is nawalan siya ng yung bagang niya, dalawa, tapos nag-iba yung bite niya at nababite niya na yung cheeks niya. So effect ba yun nung pagkawala nung bagang niya? At mawawala ba yun kung sakaling magde-denture siya? Pwede po, oo. Pwedeng iyon yung naging cause. So, yun nun, palagyan mo ng ngipin. Yun, alright. So mas maganda po yun. Kaya maganda, magpatingin po kayo sa dentista kasi may chinecheck talaga po nila yan eh. Sa pag pinakagat kayo, may pinapaagat silang ganyan sa inyo para makita kung saan anggulo or nalilihis ba yung bite ninyo. Ayan, alright. So I hope maliwanag po yun. Salamat po, Ma'am Odessa. Nawa natulungan Thank you po, po namin Ma'am kayo. Odessa. Alright. Happy watching, Pastor Louie, and also kay Sir Hensi Dumogan. Ayan. At dito na po magwawakas ang ating discussion for this morning. Salamat sa napakagandang topic na ito. At I hope na kayo po'y naliwanagan sa ating mga talakayin patungkol po dito sa ano bang gagawin natin kapag ang ating mga ngipin ay nabali or na-chip off yung ating ngipin. Alright? So, thank you so much, Doc Lani, for this great topic at naging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin. Bago tayo magtapos, hayaan ko munang makabati ang aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Doc Lani. Yan. So, I hope meron po kayong nadampot at meron kayong pwedeng i-share din sa mga kaibigan na may problema sa broken tooth. So, maraming salamat. Magkita muli tayo sa mga susunod na Tuesday. Thank you po. Amen, amen. Maraming salamat po. At sabi po dito ni Ma'am Odessa, maraming salamat po. Magpapacheck up po ako. Tinanggal ko kasi dati, ma'am, yung pinalagay ko. Ayun, yun po pala. Mayroon pala siyang pinalagay before. Alright. Salamat po, Ma'am Odessa Aquino. Alright, Doc Julie. Maraming salamat, Doc Lani. At ako ay nagpapasalamat din dahil naalala ko yung mga sinabi mo kanina. Maraming hindi nakakaalam. Akala nila, ingipin lang, yun lang puti na yun. Yes. Pero Oh, yes. palagi naman natin inuumpisahan na ito yung structure ng ngipin natin sa loob. Kung ano mga parties Iba-ibang doon. level. Kaya magandang paalala ulit yon para makita natin. Kasi sa totoo lang, hindi naman tinuturo agad yan sa ating elementary, high Opo. school. Actually, ngayon na lang natuturo yan sa impormasyon pangkalusugan eh. Na nandoon na ang dami palang mga parts ng ngipin na akala natin ganun-ganun lang. Bakit siya namamaga? Bakit siya masakit? Bakit ganito?
hindi natin nalalaman kung nasaan na yung part na yon na apektuhan na. Kaya maraming salamat, Doc Lani, at sana nawa ay natututo tayo, nadadagdagan ng ating kaalaman, lalo-lalo na dito sa ating mga ngipin. Maraming pong salamat at magkita-kita na lang po tayo sa Thursday. Alright. Sige po, maraming salamat mga kapatid for being with us and I hope na kayo po ay nag-enjoy sa ating programa. Mamaya erin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in po dyan. Napakaganda po ng kanilang talakayin. Kaya mas maganda mag-imbita po kayo ng mga pamilya na pwede pong matuto dyan sa ating programa po na yan. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.